Okay, so magandang gabi sa lahat ng nakikinig at sumusubaybay ng ating programang Manibela ng Masa on the Go. Nandito naman po tayo at magkakasama-sama sa loob ng isang oras. Para sa opinyon, talakayan, ninaing ng bayan, tumawag lamang sa 0956-512-2086. Siyempre, dito lamang po yan sa impilan ng Paranaque Net Radio Worldwide. Luzon, Visayas at Mindanao. Ito po ang inyong lingkod, Gaspar Latam, na nagsasabing sa umagas tanghali maging sa gabi tayo magkakasama-sama dito po sa ating programang Manibela ng Masa on the Go. Ngayon po ay March 12, 2025. Mula po kahapon, March 11, isang malaking kasaysayan naman, mga kaganapan ang nangyari dahil ang ating dating presidente na si Pangulong Rodrigo Duterte ay tuluyan na pong nabitbit dahil po sa bisa nung warrant of arrest na inisyu po ng ICC. So, ito po ay talaga naman makasaysayan dahil sa buong Isya at dito po sa ating bansa, first time po yung mangyari sa ating dating presidente. So, ayan, so doon po sa ating mga kaibigan at batid po natin, siyempre, yung pong mga taga-suporta ng ating dating presidente na si Pangulong Rodrigo Duterte. Ganon din po ang ating vice presidente na si ito pong si Sara Duterte, na kung saan siya po ay lumipad na rin papunta po ng Netherlands. At tayo naman po ay mga Pilipino na kung saan kailangan po natin na maghinaon at kailangan pa rin po natin magkaisa. Opo, so ang kaganapang ito, actually, wag po natin masyadong idiin sa negative side. Mas maganda po siguro na ito po ay maging aral sa bawat Pilipino, sa bawat nanunungkulan, na dapat tayo po ay maging law-abiding citizen sa usapin ng lokal na mga ordinansa, sa usapin ng pambansang batas, maging yung pong tinatawag na international laws, dapat matuto po tayong sumunod. Ano? Ayan. Ayan, so tayo po ay magbibigay ng ating mga ulo ng ating mga balita. Pagkalapag galing sa Hong Kong, Digong, inaresto sa NAIA ICC, warrant inihain. Guro, inatado ng 37 saksak ng mister sa paaralan mismo. At Duterte posibleng ilipat agad sa Hague. Sa The Hague ay talagang nandoon na po siya maya-maya lamang. Articles of impeachment pinaghatian ng prosecution team. Talaga naman tayo ay tila may ano pa tayo tawag nito. Tayo ay tila may sabit pa, no? Ayan, tuloy-tuloy na po tayo sa ating mga detalye ng ating mga balita. Kinumpirma kahapon ng Malacanang na nasa kustodiyan na ng mga otoridad si dating Pangulong Rodrigo Duterte matapos na aresto dahil sa mga krimen laban sa sangkatauhang pagkalapag sa Ninoy Aquino International Airport ng kanyang eroplanong sinasakyan mula sa Hong Kong sa ganap na alas 9 ng umaga. Ito ay matapos matanggap ng Pilipinas ang opisyal na kopya ng warrant of arrest mula po sa International Criminal Court or ICC. Kaninang madaling araw, natanggap ng Interpol Manila ang opisyal copy ng warrant of arrest mula sa International Criminal Court. ICC, pahayag ng PCO o Presidential Communication Office. Ang kaso ni Duterte ay may kaugnayan sa kasong crime against humanity na isinampa sa ICC dahil sa madugong anti-drug war campaign
noong mga nakaraang taon, lalong-lalo na nang siya pa po ay presidente at mayor ng Davao. Sa kabila nito, nilinaw na naman ng PCO na ang dating Pangulo ay ang kanyang grupo ay nasa mabuting kalusugan at sinusuri ng mga doktor ng gobyerno. Ito po ay kaganapan kahapon, at ngayon po ay balita natin. Maliban dito, tiniyak din ng PCO na ang mga opisyal ng PNP na nagpatupad ng warrant ay mayroong suot na body camera at nasa kustodiya na nila. Samantalang tinatawag naman ni dating Chief Presidential Legal Counsel Salvador Panelo na lawful arrest ang ginawa kay Duterte dahil hindi pinayagan na nakausap ang kanyang abogado bago na arestuhin ang arrest warrant ay galing sa spurious. So ibig sabihin, yung pong talagang hindi pa sila makapaniwala. Kaya lang, talagang bago naman inilipad ang dating presidente papunta po doon sa Netherlands, doon po sa tinatawag na dahig naman, ay talagang siya po ay binasahan ng sakdal nito pong si General Torre na kung saan siya po ang pinakasiga ngayon. Di ba? Dahil siya po yung naglatag, siya po yung nag-aresto, lahat-lahat siya po ang gumawa. Kaya po itong si General Torre naman ay talagang hindi natin malalaman kung ito po ba ay maituturing natin na gumagawa lang o ginagampanan lang na ang kanyang tungkulin o kaya talagang siya po yung tinatawag na trusted o mapagkakatiwalaang alagad ng batas na pwedeng humuli sa dating presidente na si Pangulong Rodrigo Duterte. Opo, so ngayong araw, maghapon, talagang si Pangulong Duterte hinihintay na lang na sabihin natin na lumapag doon po sa Netherlands na kung saan ang ating buting Vice President naman ay tila sumunod na po kanina at talagang mainit kung tutusin ang mga kaganapan dahil siyempre ngayon pong maghapon lahat ng records o yung mga pamamaraan ng kampo ng butihing dating presidente ay ginawa na po nila ng lahat at sa kasalukuyan nga po ay talagang tila hindi lang isa o dalawa ang nag-file diyan po sa ating katastasang hukom, diyan po sa Supreme Court para ipawalang bisa yung tinatawag na warrant of arrest o kaya yung tinatawag na TRO para ang ating dating presidente ay muli pong may balik dito sa Pilipinas. Kaya lang unfortunately, yung pong mga usapin tungkol dyan, ipaubayan na po natin sa Supreme Court, ganun din po doon sa may mga eksperto sa batas na sa kasalukuyan sila po ay patuloy pa rin na nag-oobserba kung ano po ang magiging mga susunod na kaganapan tungkol po sa kaso ng dating presidente na si Pangulong Rodrigo Duterte. Di ba? Talagang ganun, At mabuti po rito dahil naman ang ating dating presidente ay siya naman po ay isang abogado, kaya ito po ang balita, digong kinestyon ang pag-aresto. Kinestyon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte kung anong nilabag niyang batas at anong krimen ang kanyang nagawa at kung bakit siya inaresto ng mga otoridad sa panguna ng Philippine National Police, PNP, makaraang magbalik Pilipinas siya mula sa ilang araw ng pamamalagi sa Hong Kong. Sa isang panayam, hinikayat na question ni Digong Duterte ang legal na basihan kung bakit siya dinala sa mga otoridad sa Villamor Airbase matapos dumating galing sa Hong Kong nitong Martes ng umaga, Marso 11. So ito po ay kahapon sa kabilang dako sinusuga naman ni dating Executive Secretary Salvador Midaldia ang sinabi ni Digong Duterte na wala itong idea kung ano ang kaso na kinakaharap nito. Alam niyo na ba hindi siya served kung anong kaso ang charge sa kanya, hindi niya alam. Alam mo kung charge ng kanya ay talaga naman mabigat po ito, pero actually ang kini-question lang po talaga rito yung legality ng warrant of arrest, pero po yung tungkol sa usapin ng kaso ay tila matagal na po itong pinag-uusapan, pero yung pong paglabas nung sa warrant of arrest, yung pong talagang hindi po inaasahan na sa loob ng napaka-eksing
oras o napakaiksing araw, na-serve na po ito sa ating dating presidente na sa kasalukuyan ay nagbiyabiyahe na nga po papunta dyan po sa Deheg na kung saan dyan po sa lugar ng Netherlands. So, iset aside na po natin yan. Abangan na po natin ang mga susunod na kabanata. Talagang ang bawat Pilipino sana kung ano man po ang mga kaganapan dahil po sa usapin ng legality, sa usapin ng issue dyan po sa pag-aresto ng ating butihing presidente, the first thing to do is maging mahinahon po tayo at kung ano man po ang mga kaganapan, idasal po natin sa Panginoon para po sa kapayapaan ng ating bansa naman. Opo, kasi kung tayo naman ay naghalal ng presidente na kung saan itila yung pong kampo ng kabila ay nakapokus po na isinisisi sa ating kasalukuyang presidente Ferdinand Bongbong Marcos naman ang mga kaganapan kahapon, siya po ay nahalal sa loob ng 6 na taon. Siguro mas maganda po yung dahil nandiyan na po ang issue sa legal battle na po ang pinag-uusapan, ang ating Pangulo naman matatag, matibay, talagang siya po ay kaya niyang harapin. So sana ang bawat Pilipino, kung ano man po ang hakbang na ginagawa ng ating butihing presidente na dating presidente na nakikipagtulungan sa ating mga alagad ng batas, so bakit hindi na lang po natin hintayin? So hindi po masama na tayo po ay maglabas ng sa ating saloobin, ng ating sariling saloobin dahil kung yan nga po ay napamahal na sa ating sarili, napamahal na po tayo dahil siya naman po ay naging mayor, siya naman po ay naging presidente. So hindi po yun mawawala. Ang importante, wala pong lakas o sabihin natin walang karahasan na mangyari. Opo, kasi kapag may karahasan yan, opo, ang bottom line po niyan, problema, bottom line yan po ay gulo, mabuti kung tayo ay, sabi nga po nila, mabuti kung makontrol po natin. Kung yung ng ating damdamin, silakbo, ay hindi natin makontrol, ay sa pagdating niyan sa huli, siguradong sisi ang ibibigay natin. Opo, katulad nito, teacher, inatado ng 37 saksak ng mister sa paaralan, patay. Hindi na umabot ng buhay sa ospital ang isang public school teacher ng ataduhin ng 37 bisis na saksak ng kanyang mister sa loob ng faculty room ng eskwelahan sa Las Piñas City noong Lunes ng umaga. Iyan ang sinasabi ko na lost control. Ang unang biktima ay kinilalang si Rose Muralla, Dison 51 taong gulang, residente ng CBFB International Las Piñas City at guro ng Lydia Aguilar National High School. Agad na inaresto ang suspect na si Mr. nito na si Dennis Dison, 38 gulang na mamasukan bilang Public Coordinator Services ng Bacoor at residente ng Barangay Panapaan 3, Bacoor City, Cavite at nakakuha sa kanya ng 12 pulgada na patalim. Talaga naman ito ay nagtatrabaho din pala bilang Public Coordinator Services ng Bacoor. So empleyado rin po ito, government employer rin po ito. Sa ulat alas 8:45 ng umaga ng Marso 10 nang maganap ang krimen sa faculty room ng nasabing paaralan na matatagpuan sa Camia Street, T.S. Cruz, Subdivision, Barangay Almanzados, Las Piñas City. Nalabatin na sinamantala ng suspect na may dalawang kutsilyo ang pagiging abala ng duty guard kaya natuloy-tuloy na kapasok sa faculty room kung saan naabutan ang misis at walang kabog-abog na pinagsasaksak ng maraming beses. Nasaksiyan ang pangyari ng mga kasamahang guro na nagsugod sa biktima ng Alabang Medical Center, subalit hindi na umabot ng buhay. Opo, yung po ang sinasabi natin na lost control. Opo, isipin mo guro. Pagkatapos yan naman po ay empleyado ng Bacoor. Siya po ay isang public coordinator. Isipin nyo po mga kababayan, public coordinator yan. Ibig sabihin, iba't ibang uri ng tao ang kanya nakakaharap, nakakausap.
Pero pagdating diyan sa sitwasyon na yan, hindi niya na po na-control ang kanyang sarili, kaya po umabot sa ganyang sabi nga po nila talagang mapusok na pangyayari o mas pusok na ginawa, kaya po siya ngayon, nasaan siya ngayon? Siyempre nasa loob po yun ng kulungan. What reason behind? Talagang pagdating sa dulo, sisi ang kanyang mararamdaman o kanyang resulta. Kaya po, doon po sa ating mga kababayan, pro-government tayo o pro-Duterte, mas maganda po na ang ating sarili, i-focus po natin doon po sa ating pamilya, kaysa tayo po ay makikisabay pa sa problema at magiging problema pa ng ating bansa. Ayan, so ang oras po natin ay ganap ng alas 9:49 ng gabi. Ngayon po ay Miyerkules, March 12. At bukas may gaganapin po tayong media forum. Diyan po sa lugar ng San Isidro, na kung saan invited po natin ang dating gobernador at congressman na tumatakbong senador na si Bersiles, and of course imbitado po natin ang kasalukuyang Vice Mayor Joan Villafuerte, at ganoon din po ang kasalukuyang City Councilor of the City of Parañaque na si Attorney Jet Preyas, ganoon din po si Councilor Paulo Olivares, at ito pong ating si Manoy naman, ito pong si Manoy Popoy Molina, nasa kasalukuyan din po ay tumatakbo bilang City Councilor ng distrikto. Opo, kaya ginawa po natin ito dahil sila po ay mga public servant naman, na kung saan may obligasyon po sila na magkaroon po ng ulat sa bayan dahil sila po ay halal ng taong bayan. Kaya po, doon po sa ating mga public servant naman, ganun din po sa ating mga kababayan, sa ating mga, sabi nga po nila, doon po sa ating mga butante, yun po ay ating karapatan na marinig po natin ang ating mga hinalal para tungkol sa mga isyo na dapat nilang bigyang diin o bigyang linaw. So, yun po ay sa pamagitan po ng kasalukuyang Vice Mayor Joan Villafuerte, na kung saan siya naman po ay isang batikang lokal na mambabatas, siya po ay naging konsyal, at kasalukuyan siya po ay Vice Mayor, na kung saan hindi po lingid sa inyong kaalaman na ito pong si Vice Mayor Joan Villafuerte ay dati po yung batikang reporter journalist ng malalaking media outlet dito po sa ating bansa. At batid po natin, ito pong si Vice Mayor Joan ay nagtapos po siya ng journalism naman, na kung saan yung pong mga isyo o mga kaganapan, national, local, talagang batid po natin na ito po ay kanyang kabisado. At tayo po ay natutuwa naman, kaya gusto po natin bigyan diin, dahil ito pong si Vice Mayor Joan Villafuerte ay talagang sa usapin ng pampublikong serbisyo, lalong-lalo na po doon sa usapin ng palupa, ay talagang dito po siya sabi nga po nakapokus, at doon po sa mga pangailangan ng ating mga mag-aaral, ganun din po ng ating mga ng ating mga lulu at lula na talaga naman pina-priority ng butihing Vice Mayor Villafuerte. At ganun din po siyempre, kaya po kinuha natin, sinama natin ito pong sa kasalukuyan na City Councilor, na ito pong si Attorney Jet Preyas, dahil ang usapin naman po bilang lokal na mambabata sa City Council, kailangan po talaga yung mga may alam sa batas, na kung saan ito naman po si Attorney Jet Preyas ay may tuturing po natin na magaling na City Councilor, lalong-lalo na po sa usapin ng deliberasyon. Malawak po ang kanyang interpretasyon sa usapin ng batas, ganun din po sa mga ordinansa o resolusyon na ipinapasa po
pinapasa dyan po sa City Council. Ganon din po ang ating kasalukuyang konsilor na si Engineer Paulo Olivares ay talaga naman bagamat unang termino niya pa lang bilang City Councilor ay hindi po talaga nagpapaiwan sa usapin ng deliberation dyan po sa konseho. Ganon din po doon sa mga pampublikong serbisyo maging sa District 1 o kaya maging sa District 2. And of course naman, ito pong ating kasalukuyang kagawad ng San Marcelo Green na ito pong si Popoy Molina ay talaga naman nagsusumikap din na siya po ay tumakbo rin bilang City Councilor dahil gusto niya po na mas mapalawak ang kanyang serbisyo para sa distrikto ng lungsod. At talaga naman lahat naman po nagkakandidato, batid po natin na sila po ay may iba't ibang plataforma na kung saan bukas tayo po ay haharapin ng mga ito na inaasahan po natin na marami po tayong makakasamang kapwa media practitioners at ganun din po ay magkakaroon din po ng live ang ating programang Tayo'y Umupo at Magkape Media Forum dito po sa lungsod ng Parañaque. At ganun din po, siyempre tayo po ay nagpapasalamat dahil bukas ay nagkumpirma po ang ating kasalukuyan dating gobernador, dating congressman dyan po sa Region 5, dyan po sa lugar ng Catanduanes na kung saan ito pong si aspirant senator naman, ito pong si Senator Bersilis naman, ay siya po ay nagkonfirma na bukas ay darating sa ating magiging forum sa diyan po sa lugar ng San Isidro na ito po ay pinamagatan nga na tayo'y umupo at magkape. Okay, doon po sa ating mga kaibigan Luzon, Visayas at Mindanao, magkakaroon po muna tayo ng maiksing patalastas. Mr. Chairman, manibela ng masa on the go. Narito na ang programang Manibela ng Masa on the Go. Pumipihit, umarangkada, bumubusina para sa mga pangunahing isyu at sariwang mga kaganapan araw-araw. Manibela ng Masa, may puso, may damdamin, may opinyon, at may pagmamahal para sa kinabukasan ng inang bayan. Manibela ng Masa, naririnig, napapakinggan ng sambayanan mula sa himpilan ng Parañaque Net Radio Worldwide. Hosted by Gaspar Latam. Ayan. Oo, talagang ayan, so ang oras po natin malapit na pong mag-alas 10 ano. Oo, pasensya na po kayo dahil may kasama tayo kanina, yung pong usapang kalye na si Mr. Jojo Santico at Regino Kapua ay nagprograma. Po. So so yung po ano. At batid po natin, talaga naman ang mga balita sa kasalukuyan ay talagang karamihan po yung tungkol po sa ating Pangulong Duterte naman. At yung nga po na may nagre-report na nag-uulat sa atin na may mga sa kasalukuyan ay may nagkakaroon ng tinatawag na prayer rally. Di ba? So hindi po talaga mawawala yan. Ang importante, maging kalmado lang po tayo. Opo, dahil tayo naman po ay demokratikong bansa,
hindi po masama kung tayo po ay magpahayag ng ating saloobin o damdamin, basta ang importante tayo po ay hindi makakapanakit o hindi po tayo gagawa ng karahasan. Welcome naman po yan sa ating demokratikong po bansa. Pero kapag tayo po ay gumawa na ng hindi maganda, siyempre may karapatang batas na po yan na pwede po kayong supilin. Katulad po nung pangyari ng ating kasalukuyang presidente na sa kasalukuyan ay bumabiyahe na po papunta doon sa The Hague, yan po sa Netherlands. Okay, so tuloy-tuloy na po tayo sa pagbibigay ng balita. Article of impeachment, pinaghatian na ng prosecution team. Pinaghatian na ng prosecution team ang Kamara ang inihaing articles in impeachment na inihain laban kay Vice President Sara Duterte sa Senate Impeachment Court. Ayon kay Manila 3rd District Representative Joel Chua, chairman ng Blue Ribbon Panel ng Kamara, si Batangas 2nd District Representative Jivel Jenky Betrex Luestro ang hahawak ng pangalawa hanggang pangatlong assignments, kabilang dito ang ikalawang artikulo na umano'y irregular sa paggamit ng 612.5 milyong confidential funds ng Office of the President, Office of the Vice President at DepEd sa panahon ng termino ni Vice President Sara. Sinabi ni Chua ang ikapat na artikulo ay hinggil naman sa graft and corruption habang ang ikalima ay hinggil naman sa extrajudicial killings. Inihayag ni Chua na makatuwang niya na mapagtalakay sa malaking halaga ng confidential fund. Sina Antipolo City Representative Romeo Acop, One Rider Party List Representative Roger Gutierrez at ako Bicol Party List Representative Jill Bungalon. Nangunguna sa articles of impeachment ay ang batay sa buhay ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at First Lady Lisa Aranita Marcos at House Speaker Ferdinand Marcos Romualdez. Una nang inihayag ni Senate President Chess Escudero ng mayorya sa mga eksenador ay naprubahan ang ideya na magsimula ang paglilitis sa impeachment sa darating na Hulyo 30. Ayan, so malinaw na po doon po sa impeachment trial na nakakasa sa ating butihing Vice President ay sisimulan po ito sa Hulyo 30. Pagkatapos po ng ng eleksyon, dahil ang eleksyon po natin ay May 12 at magsisimula po ng panunungkulan yung mga nanalo, ang pagkakaalam po natin ay July 1. So kapag nakaupo na po sila ng July 1, kung sino man po yung mga nanalo o natalo na pumirma doon po sa impeachment trial, impeachment complaint, diyan po sa Kongreso, bahala na po silang magpuno kung sino ang mga nararapat na sa dalawang panig, prosecutors man yan, o kaya doon sa depensa. Po, yun po ang importante na kung saan ito pong si Chess Escudero talagang nanindigan na yung pong paglilitis talagang sisimulan po sa July 30 at hindi po mangyayari na sa kasalukuyan isasabay sa pangampanya, isasabay sa eleksyon, ay tila mukhang tama. Ako po'y naniniwala na ang desisyon ni Chess Escudero, in my own opinion, talagang tama po ito. Dahil siyempre yung po mga tumatakbong congressman, kung sila po ay na-assign o naatasan na maging prosecutor team naman, o kaya sila po ay may mga gagawin dyan po sa Senado during the trials, kung sila po ay nangangampanya sa gabi at inaabot na madaling araw, palagay ko mukhang something wrong din naman. At hindi naman po lingid sa inyong kalaman na yung pong eleksyon naman, hindi naman po talaga, fix naman po yan. Ang sumingit nga lang po talaga yung tungkol po sa impeachment ni Vice President na kung saan wala naman po itong schedule by the book naman, wala naman po itong schedule, di ba? Ura-urada itong nangyari na kung saan hindi po inaasahan ng Kongreso, ganun din po, lalong-lalo na po yung Senado. Ngayon, kapag nag-decide si Chess Escudero na simulan sa July 30, palagay ko mas maganda dahil may sapat po silang preparasyon para makalkal o malaman talagang katotohanan kung si Sara nga po ay dapat maalis na bilang Vice Presidente o kaya siya po ay manatili bilang President o Vice President ng Republika
ng Pilipinas, 'di ba? Yun naman ang basic doon, basic lang naman po 'yun, 'di ba? Ayan, so doon po sa ating mga kaibigan, Luzon, Visayas at Mindanao, ang oras po natin ay ganap ng 10:00 ng gabi. Dito lamang po yan sa impilan ng Paranaque Net Radio Worldwide. At yung po ating mga kaibigan na sa kasalukuyan po ay nasa online, regards ko po kayo. At medyo mabilis nga lang po yung ating galawan, ano? At siyempre, shout out po natin ang ating kaibigan na ito pong si Tino Castrense na sa kasalukuyan ay nandiyan po sa lugar ng San Valley. Regards ko po kayo dyan, Sir Tino, na kung saan yung pong pinag-usapan po natin, antay-antay lang po tayo dahil yung pong ating kausap ay sa kasalukuyan ay tila po hindi pa nagpapatawag. At ganoon din po, siyempre, sa usapin ng pre-opinion naman, yung pong ating mga kaganapan, lalo na kahapon ngayon, tayo po ay nagbibigay ng opinion, talaga namang tayo po ay nasa demokratikong bansa. Kapag opinion, pre-opinion, negative or positive, sana ito po ay sabihin po natin na impartial o wala namang pinapanigan, dahil ito po ay nilalabas lang po natin ang ating saluban. Ito po naman ay nasa ating karapatan sa ilalim ng ating saligang batas. Ayan, so hindi na po tayo masyado magtatagal, ano? Oo, dahil gabi na at bukas mayroon pa po tayong tinatawag na media forum na tayo po ay umupo at magkape. At tayo po ay magsisimula sa ganap ng 9:00 at siyempre yung pong ating forum media team naman, siyempre sa pamagitan po ng PDMSI o Philippine Digital Media Society Incorporated, siyempre po sa pangunan ng inyong lingkod, kasama po ang ating Vice President for Internal and External Affairs na ito pong si Doc Edward Perez, Doc Nel Selva, and of course, ang ating pong mga director sila Chief Freddy Lopez, John Osorio, Jen Wander Villarin, ito pong si John Matondan at iba pa ang ating mga kasama sa PDMSI Associated Team. At ganoon din po siyempre ang ating mga kasama sa Paranaque Net Radio Worldwide sa panguna ng ating bagong presidente na si Gerald Latam, and of course ang kanyang kasama na Vice President Ian Topas naman, at ganoon din po sa ating mga directors down to the unit team na kung saan sila po ay darating bukas. At ganoon din po yung ating mga invited guests, and of course yung ating mga media partners, inaasahan po natin na bukas sila ay darating sa nabanggit na media forum dito po sa lungsod ng Paranaque. So, yun po ang the best. Mayroon po tayong ginagalawan. Mayroon po tayong ginagawa. Oo, di ba? Kasi kung tayo po ay miyembro ng isang organisasyon naman, lalong-lalo na pong ito po ay isang media organization, pagkatapos tayo ay puro forma, pagkatapos tayo po ay puro post, pero wala naman po tayong ginagawa, patay tayo dyan. O, di ba? So, hindi talaga, hindi tugma. The first thing to do, tayo po ay nasa media organization, paramdam natin na tayo po ay may mga activities hinggil po sa usapin ng malayang pamamahayag, lalong-lalo na po dito sa ating mga kaganapan araw-araw na kung saan hindi po natin inaasahan, katulad ng pangyayari sa ating butihing dating presidente na sa kasalukuyan ay bumabiyahe na patungo dyan po sa Deheg, diyan po sa lugar ng Netherlands naman. Okay, doon po sa ating mga kaibigan na ang oras po natin ay ganap ng 6:00 ng gabi at tayo po ay malapit na po magtatapos ang ating programang Manibela ng Masa on the Go. So doon po sa ating mga kaibigan, diyan po sa Region 5, lalong-lalo na po diyan sa lugar ng Partido Area, mula po diyan sa Naga, Pilig, Ocampo, Tigaon, Guwa, San Jose, Lagunoy, maging diyan po sa Presentasyon at Karamuan. Regards ko po kayo, Maray Nabanggi po sa Indugabos. At doon po sa ating mga kaibigan bukas ay panauhin natin ang dating gobernador ng lalawigan ng Catanduanes na ito pong si dating congressman, gobernador, na ito pong si aspirant candidate na si Senator Bersilis naman dyan po sa lugar ng Camarines-Sur. At ang maganda po rito, gusto ko pong ipalam sa inyo ang kanyang primary platform of government o yung gusto niyang gawin kapag siya po ay sunerte bilang senador ng ating bansa, ay talaga naman tututukan niya daw po yung sa usapin ng digital communication and
of course, sa usapin ng digital education, na kung saan ang sabi niya, kailangan na po tayong mag-upgrade para ang ating mga estudyante at ang ating mga kabataan talaga naman makasabay sa takbo o daloy ng ating panahon. Ayan, doon po sa ating mga kaibigan, doon po sa ating kaibigan, tayo po ay magtatapos na ngayong gabi sa ating programang Manibela ng Masa on the Go. Maraming salamat po sa inyong lahat. At ang panawagan po natin sa kasalukuyan, tayo po ay dapat maghinahon o sabihin po natin na dapat tayo po ay maging mahinahon kung ano man po ang ating mga naobserbahan, kung sila po ay naghihikayat na tayo po ay sumama sa mga kaganapan na wala naman pong karahasan na magaganap, wala pong masama na tayo po ay sumama o sabihin po natin makipag-simpatsya tayo doon po sa ating mga kaibigan na sa kasalukuyan ay tila malungkot dahil si Pangulong Duterte nga ay talagang naaresto na, wala pong masama. Ang importante, wag po tayong lalabag sa batas. Okay, doon po sa ating mga kaibigan, Luzon, Visayas at Mindanao. Ito po ang inyong lingkod, Gaspar Latam, na nagsasabing sa umaga, sa tangali, maging sa gabi, tayo magkakasama-sama dito po sa ating programang Manibela ng Masa on the Go. Bye-bye! The Paranaque Net Radio Worldwide is the new era for digital media platform and communication. This is created with a genuine purpose, with a mission and vision. Mission: to promote the responsible reporting and practice of journalism for the city of Paranaque, and the vision is to unify media practitioners with the city of Paranaque for a better standards of journalism and to apply the responsibility of officers and members as a counterpart of local government unit and the field of mass media. The Paranaque Net Radio Worldwide was established through the crucial determinations between the good and evil, warming to stand as single against the many devil fighting for their own interests. Less than is better than more for the benefits of shiny community and the line of truth, integrity, and honesty. The Paranaque Net Radio Worldwide is a pioneer member of Philippine Online Broadcaster Association or PUBA since 2018 and continues to expose a vital information from the city of Paranaque, bringing to the world through different programs, blogging, live coverage, and other means of communication conducted by the officers, members, and all active units across the wide corners. Manibela ng Masa on the Go, hosted by Gaspar Latam. Latin Community, hosted by Bishop Jerry de los Reyes. Radio at Radio, hosted by Mr. Ridin Oro.
hosted by Professor Jun Matonda. Usapang Kalye, hosted by Radames Jojo Santiago. Ariglo, Sanet Radio, hosted by Mr. Rico Ariglo. Directa, hosted by Freddy Lopez. Police of Nayang, Ulat sa Bayan, hosted by Police Major Nemron Palomino. Hosted by Gerald Lata. Media Patrol, hosted by Jen Wonder Billion. Espranyaque News, hosted by Javin Moreno and Ronel Ayo. Express Paranaque News. Ngayong linggo ng ika-26 ng Marso ay naghanda ng proyekto para sa mga kababaihan bilang selebrasyon sa National Women's Month. Pinangunahan ito ni Councilor Pablo Paulo Olivares II, punong barangay Noel P. Haplos at ang founder ng Samahan ng Aktibong Kababaihan ng San Isidro na si Kagawad Lin Laginlin. Para saan po ito event at ano pong mga benefits na makukuha ng mga kababaihan para po dito? Itong event na to para po sa ating mga kababaihan sa Isidro. Sada News, hosted by Jubel Sumalino Binyares and More Abing. OMG, Usapang Seguridad at Serbisyong de Kalidad, hosted by Doc Nel Selva. Kung Pilipinas Ngayon, hosted by Doc Edward Perez. Transformation Spiritual Transformation Incorporated or BFTCI, hosted by Mr. John Osorio. Net Radio Worldwide never stop to create, innovate, to learn, and establish a different way of communications through media seminars, conferences, and other accreditation to all stakeholders, local and national agencies, and now, the Philippine Digital Media Society Incorporated or PDMSI was born and created. From innovation of Paranaque Net Radio Worldwide for the Data Society to compete to every corner around the globe with a mission and vision.
Furthermore, Parañaque Net Radio Worldwide continues to follow what is the mission and vision to the city with the proper coordinations to different departments to know and to expose the exceptional leadership headed by Congressman Edwin Olivares, Mayor Eric L. Olivares, Vice Mayor Juan Villafuerte, the City Councils, and other stakeholders. And now, this is the Parañaque Net Radio Worldwide. Ito po ang ating pong Parañaque Net Radio Worldwide para po sa kanilang ikalimang anibersaryo na pagkatatag dito sa Luzon ng Parañaque. Ito pong media outlet na ito ay malaking tulong po sa atin, lalo sa Luzon ng Parañaque, para ma-disseminate po natin ang lahat ng mga information, ma-disseminate po natin ang lahat ng programa at proyekto dito po sa ating bayan. Isa lang po ang ating layunin, magtulungan po tayo para sa kaunlad at progreso ng Luzon ng Parañaque. Happy 5th anniversary!